congratulations pala dito sa kumpare namin na ikakasal na ngayon. Ngayon siya oh. Hindi makanali. Taas to. Tropa natin na mga palahubog. Hindi ko alam kung ano ang mga itsura namin dito. First time namin magsuot ng ganito. Ayan na. Ito yung pinaka-venue ng kasal. Tapos ayan, dito yung sobrang solid, ganda. O, tignan nyo yung venue ng wala tayo battery natin, pero pwede mo rin ano venue ng kasal. Pwede mo pinicturean mo? Ito yung mga yung mga pambato namin sa Carissa. Nagtatakip ka, huwag kang magtakip. Si Ate Margie yan, vlogger ng Facebook. Naghahanap ng Sunday. Ito si Papa. So ito yung swimming pool namin, oh. Sobrang solid, oh. Mamaya liligo ako dito. Oh. Gigi. Ayan, oh. Yung ikakasal na kumpare namin. So yan, dito ang venue. Sobrang solid ng venue, napakaganda. Wala kang masabi. So mamaya kukuhaan natin sila ng magandang video pagpasok nila. So yan, sobrang solid dito. Bago po tayo tumuloy sa ating gawain ngayong hapon, ay nais kong magbigay maiksi na pananalita na may kinalaman sa okasyon ito ating ginagawa ngayon, ang pag-iisang puso o yung pag-aasawa. Ang pag-aasawa, sabi nga ng ilan, ay di katulad ng kanin. Pag cleaning Na kapag isinubo at naramdaman ng init, ay pwede mong iluwak. Kasi marami ang mga nagsasamang asawa sa ating panahon ngayon na hindi nila gaano binibigyan halaga ang kahalagahan ng pag-aasawa. Samantalang ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang unang nagpakita ng pagpapahalaga sa usapin ng pag-aasawa. Kung bakit ko po sinasabi ito na ang ating Panginoong Jesucristo ang unang nagpahayag o nagpakita ng pagpapahalaga sa usapin ng mag-asawa, ay dahil ang unang niyang ginawang milagro ay yung milagrong ginawa niya sa isang kasalan sa Cana ng Galilea, na kung saan sa kasalan na yun naubusan ng handa. At isa sa bahagi ng handaan o panahon ay yung anak. Alam naman siguro ilan sa atin ay hindi nakakaalam na ang handaan katulad ng kasalan noong araw ay hindi lang pang isang araw. Ito ay umaabot ng ilang araw, linggo, o di kayo umaabot pa ng isang buwan. Kaya kung ang iyong handa ay kulang, magkaroon na malalagay sa alanganin o kahibiyan yung naghanda. Kaya nung sa kasunyaw na naubusan ng alak ang isang handaan, ang ginawa ng ating Panginoon si Kristo
ay ginawa niyang alak ng tubig upang ilayo o ang tawag doon ay para mapawalang hindi mapahiya yung pamilya. Kaya yun, ginawa niyang alak yung tubig. Kaya yun ay isa sa masasabi natin, pinahalagahan ng ating Panginoon Jesucristo ang kasalan. At isa sa makita bago natin, Putan natin. kung bakit pinakita niya ng mga sa oras na yun na nawala na ang pamilya ng handa. Ang Panginoon ay nakahandang tumulong sa pangailangan ng tao. Kaya pwede dalawa, okay, Brian, kasi na, kita niya dito, ang puso natin Panginoon sa Kristo ay lumubog sa kawalan ng mag-asawa sa panahon sila ay naharap sa pangailangan. Binigay ng Panginoon ang kanilang pangailangan. Gayon din, dapat yung makita na sa inyong pagsasama kung ang Diyos ang ikalawang o third family ito sa inyong pagsasama. Huwag magkatala dahil ay ang Panginoon na nakahandang tumutulong sa atin. Napagin ko na ang Panginoon sa Kristo ay dapat ay third family ito sa isang pagsasama nilang kasama. Hindi yung lalaki kumain para maging tatlo kayo. Kundi ang Panginoon dapat ay maging kasama ninyo sa inyong pagsasama. Kaya sabi sa Bible, kayong mga babae ay pasasok sa inyong asawang lalaki. Kaya lang naman dito sinabi, kung ang lalaki ay mayroong takot sa Diyos. Kasi kung ang lalaki ay mayroong takot sa Diyos, kung mayroong puso sa kanya, mayroong Kristo sa kanyang puso, hindi na niya magawang lukuhin yung kanyang asawang babae. Hindi na niya magawang magkanak ng ikalawa o kaya ikatlo. Dahil natatakot siyang gawin yun. Ay mayroon siya sa kanyang puso ang Panginoon sa Kristo. Kaya, ikaw, Kate, ay Christine. Kung si Kate, ay Brian Kate, ay mayroong puso. Yung Kristo sa kanyang puso. Hindi ka na dapat mag-alala. Dahil hindi ka niya magawang maghanapan ng pangalawa o kaya pangatlo. At siguraduhin mo, hindi ka na ang number one. Number 2 ka na lang. Kaya kung nasabi yun, kasi ang number 1 sa kanyang puso ay ang Panginoon. Kaya kung siya ang Panginoon ang number 1 sa kanyang puso, hindi niya magawang maghanap pa ng higit pa sa 2 o 3. Maliban na lang kung hihilig pa siya. Joke lang. Sa mag-asawa, Dito si Father. sino bang may kasama asawa dito? Ha? Marami kayo. Sino ba rito mag-asawang nandito mag-asawa? Ayan, sigurado kayo yung asawa niyo yan. Kaya ko natanong yun, ano ba patayin niyo? Bakit sila ang napili ninyo? Ha? So ito guys yung Yung iba kasi ang ito yung mga nag-caters natin guys. Oh. Sila. Oh. Yan yung mga caterings natin. So sobrang solid, makikita natin mamaya yung kung ano yung mga food na serve nila. So kakating ko muna itong video tapos mag panibagong video tayo. Pagdating na araw lulubot na ang mukha. Tapos start ulit tayo. Uminit na naman siya guys. And so sa lilim muna sila.
kasi sobrang init doon sa may venue. Sobrang tindi talaga ng init mo. Walang hangin. So, Yun ang nasasabi ko sa inyo dalawa. Nais ko pa sana so ikutan natin ulit. Ang pag-asawa ay isang kovenant. Hindi lamang ito kontrata, kundi ito ay covenant. Bakit sinasabi ito ay covenant? Kasi ito ay pangakuan na mayroong tatlong involved. Yung nangangako, yung pinangakuan, yung pamamagitan ng opisitong minister o kaya ng pare, at higit sa lahat, kayo ay nangangako hindi lang sa akin na magkakasal, kundi ang pangakuan niya sa isa't isa ay pangako sa Panginoong Diyos. Kaya ang mag-asawa, yung babae o yung Labas lalaki, na sila na electric fan kasi ay sobrang hindi init talaga. dapat magpasya na sila ay maghiwalay. Bagamat ngayon basta na lang maghiwalay mag-asawa. Pero isang mayroon pa rin pag-uusap na maghiwalay na bagay sa atin wala pang diborsyo. Pero pagka dumating yung panahon na hindi na magkasundo, lalo-lalo na kapag tulubos na ang utang na yung kung dati parang oras, ngayon parang pagkating ng araw, parang pasas. Kaya sasabihin, pwede na ba tayo maghiwalay? Total, hindi mo na rin kayang suportahan o bigay na ating mga pangailangan. Dumating sa panahon kantong nahangkong sa kanya. So ayan. Pero pag dumating yung pagkakataon, Kasi ay siya. Saan pa yung kanya? Million $1. Wala? Wala? Kasi ano million $1? Yeah. Partneran mo na. Partneran sa lang kayo para susunod o kayo. Available. Sabagay, nasaw ka na? Nata. Singanak ka na. Hindi dapat maghiwalay, mag-uusap yung babae at lalaki na maghiwalay. Dahil hindi lang kayo ang nangako sa isa, kundi nangako kayo o nangako kayo ngayon na kayo ay magkasama sa hirap at ginhawa sa paningin ng Diyos sa harap sa akin na siya mag-o-opisita. Dahil, it is not only a contract, but it is a covenant between husband and wife in the presence of a PCT minister na siya nag-represent sa Diyos dito. Kaya, uy, tulala ka dyan. Puga ka. Gago. Tangin, lalim na iniisip. dahil wala nang ngipin, nangulubot dahil wala nang ngipin ako nga. At pagka parang pasas na ang protest na dating kulay ubas. Hindi yun ang dapat maging dahilan na kayo ay magtiwala. Dahil ang pag-asawa, kahit si Panginoon, the President of the Officiating Minister, who represent God in front of you. Diba? Tiwala. At sa pag-asawa, kung ano yung ayaw niya, may alam ka naman ayaw. Wala pa. Ikaw din, wala pa kayo. Kung anong ayaw niya. Kung ano yung ayaw niya, siya gawin mo. Ikaw naman kung anong ayaw niya, siya gawin mo. Mahirap ba?
Ikaw halimbawa, para magawa yung ayaw na, yan yung gagawin. Ang hirap isa. Kung ayun yung gumising ng aga, para magluto. Ikaw mo nang gumising at yan gagawin mo. Diba? So, hindi magkakabanan, hindi kayo magkasirano. At kung ayaw naman niya maglaba, dahil baka nahiya ka na ikaw lalaki siya pang maglalaba. Dahil akala ng maraming lalaki ngayon, kapag lalaki ang naglalaba, under bisaya. Pero nakalimutan na yung paglalaba ay hindi pagiging under bisaya, kundi pagpapakita ng pagmamahal sa kanyang kabya. Ayos ba? Kung ano yung ayaw niya, papansin mo lang. Hindi ko na masalita. Okay? Sabay kayong dalawa. Magharap kayong dalawa. Ano ang mapangako niyo sa isa't isa? Magtawag ka mo. Babaw mo muna yung tawag ka. Kamay na kahanda. Hawak kamay. Para naroon na ramdam. Yung pangako. At kapag ka sino yung mangangako, titigan mo rin. Sino yung mangangako. Kasi, alam niyo, yung katapatan ng tao, nakikita sa galaw ng mata. Pagka nangako, kaya nagsasalita. Pero hindi naman nakatitid sa'yo kung saan nakatitid. Baka mayroong ibang iniisip yan. Siguro dahil baka mayroong ibang iniisip. Sige mo nag-dead. Marami mang tala dyan sa paligid. Pero para sa akin, ikaw ang siyang pinakamakinang na nagbigay liwanag sa aking buhay. Mahal, nagsimula man tayo sa sintang subukan natin baka sakaling mag-work. Sinubok man ng takot tuwing mag-date tayo sa bansang Saudi at ng panahon ng pandemic. Pero eto na tayo ngayon, mahal ko, natupad ang plano natin way back 2022. Natatapusin lang ang ilang obligasyon. Salamat sa mga pagkakataon na kahit biyahe ka ng 13 to 14 hours at hindi magkaroon ng rest day ng isang buwan, hindi mo ininda, magkasama lang tayo. Mahaba pa ang kalsada, marami pa tayong pagdadaanan. May mga bagay na magkahiwalay nating maisa sa katuparan. Malayo pa tayo sa dulo, ngunit darating ang araw, uubusin natin ang maghapon ng magkasama bilang pahinga sa ilang araw na pagod nating dalawa. Bilang kalma ng isa't isa, sarap isipin na matapos ang ilang taon, ang daang-daang away, ang mga gabi ng iyakan, ang mga pagsubok na akala natin hindi malalagpasan, tayo pa rin pala. Tayo pa rin talaga, mahal ko. Makaasa kang manatili akong tapat sa iyo, araw-araw, mahal na mahal ka. Sige, harap kayo sa akin. Yan ay pangako ninyo buhay sa puso. Maganda yung pangako niya. Kayong ilaw ng tahanan. Pero dapat iisa lang ang ilaw. Hindi ko lalaki kasi. Para daw lalong rumiyan ng imahe, kailangan maraming ilaw. Ikaw naman, tingin mo sa kanya, siyang bigay bakas ng pagsasama. Pinanggit nga yung pandemya na dumaan sa mga pagsuko, pero nagkakaroon tayo. Yaon ay dahil sa pinakitang tatag ng isang tahanan, isang pamanahan. Kahit hindi pa kayo nagsasama, pinakita na niya kung paano magtagumpay sa pamamagitan ng katatagan na ama ang isang baby ng tahanan. Pero ay walang kuman, ang pwede na pag-isipan na niya at ito na nga ang katatagan
ng inyong iniisip. Kaya, nais kong ilaglag sa inyong pagsasama bilang mga asawa. Yung kadalasan din naman dito ng dalawang lalaki at babae. Pag sila'y naharap sa ganito. Ang pangakuan na sila ay magkasama sa hirap at sininhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa sakit at sa kalusot, at tanging kamatayan lang ang maghiwalay. Parang kayo maghiwalay naman. Ayaw mo yata. Pagkakuman. Kaya dapat lang. Hindi yung pagka nagkaroon lang ng konting hirap, ano-ano nang naiisip at pumapasok sa isipan. Pero hindi naman maiwasan na marating sa buhay natin yung mga pagsubok. At ang mga pagsubok na yan, minsan pinadala o pinadaramdam sa atin para sukatin kung gaano tayo katatag at para malaman kung gaano tayo katapat at maniniwala sa Panginoon Diyos. Dahil ang pagsasama, kapag ka Diyos ay kasama, Ngayungan mo ako. siya Ito na, nag-auto ka na naman. mga magulang. Dito kayo dito. Dahil ko yung aking hiniling na lumakad sa dahilan nais kong itagubilin sina Jed, Ryan at Kristen Ann sa inyong patuloy na bahagi sa kanila, inyong patuloy na pag-arunod para pagmamalasakit. Hindi ibig sabihin na sapagkat sila itong pagpag ng pagkahanan ay wala na kayo pagkahanan. Wala sa ganun kaisipan ng maraming mga magulang kung kaya marami namang mga anak na magpakiwala. Wala naman nakita dahil sa hindi sila namatay. Saan na nagkalang kahiyan na humingi ng advice. Pero kung ang gusto natin na maging maayos at pagtagumpay ang pagsasama ng asawa, hindi natatapos ang ating pagkikipag-ulit sa kanya sa panahon na katulad ito. Kundi itong patuloy ito, parang magagawa ko na. At kayo naman, Jed, Ryan at Kristen Ann, hindi ibig sabihin sa pagkat kayo nagtatag na ng bagong tahanan ay lubusan na hindi iwanan sila na inyong mga magulang. Dahil kailangan nila ang inyong patuloy na paggabay, lalong-lalo na sa kanilang patandaan. Hindi itong pagpapakita ng utang na loob sa pagpapalaki nila sa inyo, kundi ito ay pagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa magulang. Sabi ng Bible, igalang mahalin niyo ang inyong mga magulang na kayo nagkaroon ng mahabang buhay dito sa lupa. Kaya kung sila ay nakikita niyo, hindi niyo matandaan. Tanda yan ay katandaan ng edad. Ay isang katiyakan mo, baka sila dati, kung kaya hanggang yan, kung buhay kayo, yung kanyang mga magulang, ay pinakita nila yung pagmamahal sa kanilang mga magulang. Ayos ba? Mga ninong-ninang, balik po kayo dito. Dahil sa iba. Kaya po yung aking hiniling na tumayo, dahil lang nais ko yung tagubilin sila Jade, Ryan, Kristen Ann sa inyong patuloy na pagkabayan pa mga tubay. Kaya kanilang pinili na pangalawang mga magulang, dahil may malaki silang pag-alang sa inyo, pagtitiwala, at may nakita silang magandang halimbawa para sa inyo na nais silang pamarisan sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Sana kung dumating yung pagkakataon na kailangan nila yung akayos ninyo at sila yung lalapit sa inyo, sana yung naman yung bibigyan. Pagkat kaya kayo kanilang kinuha pangalawang mga magulang dahil umaasa sila na mayroon din kayong pusong katulad ng kanilang mga magulang. Makakaasa ba?
Sige, bago tayo manalangin, para ipanalangin siya. Mayroong maganda, lang, para sa kanila. Tapos mamaya, kayo mauna. Para sa kanila. Maaaring mamaya. Ito yung mga nilinto ng buhay nyo na bilang magkasama sa tagal na panahon na kayo mas malayo na hindi pwede magsama ng maging kagaya nito. Ang aking ano is bilang mag-asawa, kaya nang nakakais ng tulog sa akin. Kabaan ang pasisa ng bawat isa. Magtunawaan, tulungan lang. Kung ano problema ng isa, hindi kita lang baga sa politikarin, walang din tatakbo yung isang line kung walang din natin always nandiyan yun. Pero kailangan balance. Kung mainit ang ulo ng isa, lamig ang isa. Hindi mo din sumabay. Kailangan mahaba ang paunawa. Kung ano yung problema, pag-usapan. Naging sa side sa ano namin, medyo yan ang naging sa ano sa ramang ng asawa. Kailangan sa inyo, yun, habaan mo, paunawa mo. Kasi sa buhay ng asawa, normal yung nagkaroon ng problema, nagkaroon ng conflict. Normal yan. Yan yung normal routine yan. Pero kailangan alam yung i-handle. Huwag yung palalain kung mayroon ng problema ng i-handle, kailangan ang paunawa at pag-masakit ko sa kanila. Sama kayo buo yung pamilya, hanggang sa magkaroon tayo ng ilan man kayo nakakalam kung ilan yung ano ninyo. Ang maging mahalaga dyan is huwag masira ang kasama. Sabi nga nito, sa hirap ng ginawa, matayan lang yan. Hindi naman iwala isa. Diba? So, kung pasensyahan ka, kami, bilang magulang, hindi na namin sura, basta kami, yung mga magulang niyo, ito ano ang amit ng aming makakaya. Kami lang kasapagpag. Sabi ko lang, magkaroon kayo ng respeto sa isa. Kasi pag nawala ang respeto, magkatuloy. Sige mo na. Speaker of the house. Mga anak, ang murang iwala sa isa't isa at mahalang ang tutunay ng mga pagmamahal ng lusong. Yan ay iyak ng kagalakan na meron ka ng kalagwag na pamilya. Yan. Sa mga ninang-ninang, ilang mauna? Babae, kasi pagka babae na una, tahimik na yung lalaki. Sino mauna? Babae. Tahimik yung lalaki. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat ng bisita at magandang hapon sa aking anak at sa mga magulang. Jade, Estelle, bilang pangalawang magulang, andito ako para kung ano maging problema nyo at hindi nyo kayang lutasin, andito lang ako para tulungan ko kayo at bigyan lang tayo kung ano maganda bilang pangalawang magulang. At Jade, sana kung pagbabayaan si Estelle at siya na pinasok mo hanggang sa wakas, nagsama kayo. Yun lang po at maraming salamat po sa lahat. Magandang hapon sa lahat. Ako'y nagpapasalamat at isa ako sa napili ng mag-asawang ko. Kayo'y magmahalan habang buhay sa hirap at ginawa. Nandito lang ako para supportahan kayo. Tapos lang po, ang masasabi ko sa mag-asawa na to, Jade, gayahin mo yung bilang ng lalaki na masunurin. Susunod ka lang. Alang liko, sigurado. Palaging tama yan. Sa inyo mag-asawa, andito na ako para sa inyo. Alam mo yun.
Dati pa kayo, ano lang, patungin ka ng kamay, ano lang. Magulang, ninong. Yung papatong po ninyo, inyong kamay sa kanila, ay pagpapahayag na kaisa kayo na nagbibigay basbas sa kanila pagsasama bilang mag-asawa. Hindi na ito kundi tayo. Tulong ang Diyos. Sige, tayo ka naman. Makapangyarihan Diyos, manalikan ng sansinokog, Panginoon at manunubos, mayakda ng pamilya at tagapagtalaga ng pag-aasawa. Maraming salamat po sa iyo na sa araw na ito, sina J. Ryan at Christy lang ay nagkasundo na tanggapin ang kaloob mong pag-aasawa. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, ay pagpalain sila. Tulungan mo po silang maingatan ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Gabayan mo sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas na kanilang tatahakin. Hayaan mong pamilyang kanilang bubuin ay mag-isang kuwarang pamilya na ikaw ang Panginoon at sa iyo lamang lubos na umaasa. Tugunin mo rin ang lahat ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw upang lalo pa nilang mapatunayan na ang Kristiyanong pagsasama ay isang pinagpalang pagsasama. Ito ang aming hinihiling sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pagpalain at tinatanaw kayong Diyos, ilingat nawa ang kanyang mukha sa inyo at magandang pagbiyaya sa inyo. Iingatan niya kayo buhat ngayon at magpagkailanman. Amen.